Ang malnutrisyon ay bunga at sanhi ng iba't ibang problema na kinakaharap ng Pilipinas. Sa paglipas ng taon, patuloy ang ating pagsugpo sa kalagayang ito ng marami nating mga kababayan, partikular na ang mga kabataan. Ang Hapag-asa, isang programang sinimulan ng Pondo ng Pinoy noong 2005 sa pangunguna ni Cardinal Gaudencio Rosales at Ambassador Howard D., ay isa sa mga patuloy na tumutulong sa mga komunidad upang mapabuti ang kalagayang pangkalusugan ng mga bata. Well, unang-una, siguro magandang makita natin, napakahalagang tugunan ang pangangailangan pantao. Sa tingin ko, ito yung nagiging bunga ng Hapag-asa program. Kapag binibigyan mo ng tugon ang pangangailangang pisikal na pangkalusugan, sumusunod na yung iba. Isa sa mga gawain sa ilalim ng Hapag-asa program ay ang supplemental feeding. Ang mga batang kulang sa timbang ay binibigyan ng masustansyang pagkain sa loob ng 6 na buwan upang mapanumbalik ang kanilang sigla at kalusugan. Ang unang layunin kasi nitong hapag, para matulungan din yung mga bata na kulang sa timbang. Parang magsasurvey ka rin sa mga lugar, kung saan ang mga lugar na merong nakikita mo na maraming mga mahihirap at saka yung sa palagay mo ay maraming kulang sa timbang. Makipag-coordinate ka rin sa local council. So depende rin sa mga local official kung willing silang i-adapt yung programa ng simbahan. After that, pagka pumayag na sila, magkakaroon kami ng survey. Nagtitimbang kami at saka kinukuha namin yung height. Pagkatimbang namin noon, binibigay namin sa Caritas para i-evaluate. Malaki po ang impact para sa aming mga bata na recipients po ng Hapag-asa feeding program. Sila po ay naging masaya. Tumaas po ang kanilang mga grado dahilan siguro sa sila ay healthy, tumaas din ang kanilang mga nutritional status. Sa dating undernourished ang kanilang NS, nag-improve po. Saksi ako sa maraming mga bata na mula sa payat na payat nilang kalagayan, kitang-kita sa tingin pa lang kulang sa timbang ang bata. Katapos ng 6 na buwan ng Hapag-asa program, bumilog yung pisngi ng bata, tumaas yung timbang ng bata at sumigla, gumanda yung kalusugan ng bata at mas nagiging buhay ang pakikipag-usap ng bata sa natanggap niyang nutrisyon. Kaakibat nito, ang mga bata ay pumapailalim din sa early childhood education. Sila ay tinuturuan at hinuhubog upang mapagbuti din ang kanilang isipan. Ilang dapat sa mga pisikal na pangangailangan ng bata bilang magulang, bilang isang kasama sa mga program na yan. Ituro mo din sa kanilang spiritual nating pangangailangan, especially ang bata. Dapat mamulat sila kung ano ang Panginoon, kung paano natin siya makilala, paano siya sa atin nagmahal. Upang masiguradong ang mga bata ay patuloy na magiging malusog matapos ang supplemental feeding, ang Hapag-asa ay nagsasagawa din ng parents education classes. Ang mga magulang ay tinuturuan kung papaano ang tamang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Bibigay sila ng seminar sa amin kung anong dapat gawin namin bilang magulang, bilang nanay. Naibsan yung kakulangan namin. Nakakatulong po talaga siya ng malaki sa mga pamilya, kagaya ko. Ang role kasi ng coordinator na nagbibigay ng formation sa mga bata, saka sa mga nanay. Nauna tinuturo namin sa mga nanay yung cleanliness, hygiene. Tapos, nililapit rin namin sila sa Diyos. Tapos, inililecture namin sila ng kung paano makatipid ng pagluluto na masustansya. Mga magulang natututo na hindi lang pala yung kanilang anak ang kanilang papakainin, kundi pati na rin yung mga anak ng kanilang mga kaibigan, mga kakilala, sapagkat sila rin ang buo ng isang tinatawag nating sambayanan sa isang lugar. Natututo rin sila na palawakin ang kanilang pananaw, bigyan ng halaga ang kalusugan ng kanilang mga anak. Sa ganon, natututo rin silang maghanap ng mga pamamaraan upang matugunan nila ang pangangailangan ng kanilang kabataan. As a couple formator, naibabahagi namin yung mga pinagdadaanan namin, magkasawa. So parang inihubog namin sila
na magiging matatag sa buhay kahit ng daming trials o problems na. So, ang nakikita naman namin dun sa mga parents na information namin, yun din ang mga problema nila sa bahay. Yung time sa mga anak, supervision sa mga anak, yun ang mga nakikita namin dapat i-develop sa mga bata. Time management ng Kaya yung mga bata nito, napansin ko ito nung unang-una kulang sa pansin ng mga nanay. Pag may mga bata na umaakap sa nanay nila, minsan hindi nila pinapansin, tinatabig nila, inaano nila. Kulang sila ng yung mga human touch para sa mga anak nila, yung pag-akap-akap, yung mga ganun. So ngayon parang mga nanay ngayon, natutunan na rin yata nila yung pakinggan din nila yung mga anak nila kung ano yung mga gusto at anong pangangailangan pa ng mga bata. Kasama sa mga skills training na ginagawa sa mga magulang ay ang pagsisimula ng mga livelihood activities na maaaring makatulong sa mga pamilya. Malaki po ang naitutulong ng livelihood sa akin dahil nakakabili na rin po ng iba't ibang klase ng gamit. Nakapagpakabit din po ako ng bubong, ma'am. Saka natutulungan ko po ang aking asawa sa financial, ma'am. Malaki po talaga ang naitutulong ng Hapag-asa sa akin. Sa pamamagitan nito, maipagpapatuloy ang programang pangkalusugan na nasimulan sa kanilang lugar. Ang unang program na nagkaroon dito sa Hapag-asa Feeding Program with the Parents ay yung Hapag-Sinag, ang gawaan ng kandila. Tapos kami yung unang diocese na nag-attempt magkaroon ng dairy farm. Yung lahat ng may feeding program within the diocese, automatic na sila na beneficiaries ng lahat ng program. Higit sa kabuuang pag-unlad ng bawat individual at pamilya, nilalayo ng Hapag-asa na mapagtibay ang pagbibigayan at pagmamahalan ng bawat individual sa isa't isa. Yung SHEG, yung pinaka-ending point ng lahat. Kasi yung SHEG, Self-Help Approach Program. Hindi nila tinapos sa eating, tinapos nila dun sa ano pa yung susunod na kakainin. Na sila na ang hahanap at hindi naman gagaling mismo sa Hapag-asa Feeding Program. Di ba ang ganda nun? Kasi pag may livelihood na sila, marunong na rin silang mag-SHEG, mag-save. Kung may pangangailangan sila, doon na mismo sila hihiram na sa kanila rin ang galing. At yun na yung pinakamagandang ending ng program. Makikita mo na sila mismo ay natuto. We teach them to fish. Hindi lang tayo nagbigay ng isda. Sa tulong ng simbahan, lokal na pamunuan, volunteers at ng iba't ibang organisasyon at ahensya, nagpapatuloy ang Hapag-asa sa layunin nitong wakasan ang malnutrisyon sa buong bansa. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na linkage na kumbaga ang mga nagmamalasakit ay hindi lamang sa loob ng maliit na mundo ng kanilang ginagalawan, kundi meron din palang tinatawag na kooperasyon. Pero ito ay maganda, hindi lamang dahil ito ay obligasyon natin bilang mamamayan, kundi ito ay nagmumula rin sa ating pag-iisip na tayo ay kabahagi ng isang sambayanan ng Diyos na kailangan magtutulungan at magbahaginan. Ang pagbibigay ng pagkain ay isang senyales ng presensya ng Panginoon at ang active charity, lalo na para sa mga most vulnerable, ang mga bata, ang hindi makatulong sa sarili. Kasi po sa pagtulong naman po, wala naman po relihiyon yan. Basta po nakakatulong ka, masarap po yun sa pakiramdam. Alam po natin, napakarami pang mga pamilya ay hindi nagkakaroon ng sapat na pagkain. Tulungan po natin itong programa ng feeding ng Hapag-asa. Ang kalooban ng Diyos na pinamalas kay Jesus, pakanin mo ang mga nagugutom. Kaya sa isang programa katulad ng Hapag-asa, na ang tinutukoy lalo na ay ang mga batang malnourished, nagugutom, parang yung tatlong bahagi ng buhay Kristiyano. Salita ng Diyos, sakramento, at aktibong pagmamahal ay nagsasama-sama. Kaya sana suportahan natin ang Hapag-asa. Isang simple, subalit mainam na pagsasama-sama paglalagom ng buhay Kristiyano.